Nagsimula ito bilang isang kakaibang laro ng taguan. Sarah, hindi ako makahinga. Kasalanan mo yan. Sarah, hindi ako makahinga. Walang nananalo sa larong ito kapag ang taguan ay naging bitag ng kamatayan. Sarah. Para sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sarah, ikaw. Sinusuri ba ng mga detektib kung isa itong kakilakilabot na aksidente o isang malamig at kalkuladong plano? Sabi ko, sige, pagbibiruan kita at iizip kita para medyo magpumiglas siya kung ano man yon. Pero nakatulog ako. Sasamahan ka namin sa bawat liko mula simula hanggang dulo. Nang tuluyan ng madesisyon ang hurado. Ako si Elizabeth Milner. Welcome sa episode ng Female Criminals. Winter Park, Florida. Dito natin makikilala ang kriminal na si Sarah Boone, ipinanganak noong Oktubre 1977 sa Atlanta, Georgia. Pagsapit niya ng 3 taong gulang, naging tahanan niya ang Florida. Sa unang bahagi ng kanyang 20s, nakilala niya ang lalaking pangarap niya. Nakilala ko siya noong huling bahagi ng dekada 90. Ang pangalan niya ay Brian Boone. At pagsapit ng unang bahagi ng dekada 2000, nagsimula silang magpalitan ng mga ideya. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Si Sarah at Brian ay nagsama ng 13 taon bilang mag-asawa bago tuluyang nasira ang kanilang pagsasama. Naghiwalay sila at na-finalize ang kanilang diborsyo noong 2017. Maayos pa rin ang samahan ng mga Boone para sa anak nila at hati sila sa kustodya. Maya-maya, may bagong lalaki sa buhay ni Sarah. Nakakapanibago kung gaano kabilis kaming nagkasundo at ang dami naming pagkakapareho. At hindi ko akalaing magiging interesado siya sa isang tulad ko. At ACO. Hindi ako makapaniwala na interesado talaga siya sa akin at ang dami niyang magagandang sinabi. Ang 1 oras ay naging 4 na oras mula nung una kaming nagkita at laging may napag-uusapan. Ang lalaking umagaw ng pansin ni Sarah ay si George Torres Jr. Matatag ang relasyon nila at agad silang nagsama sa isang bahay matapos ang ilang buwan. Di nang tagal, natuklasan nilang hindi puro saya ang pagtira sa isang bubong. Palagi silang nagtatalo at kapag nauuwi sa pisikalan ang mga away, madalas nang kailangang mamagitan ang pulis. Noong muling bahagi ng Pebrero 2020, naging tagpuan ng karumadumal na krimen ang apartment ni Sarah at George na nagsimula sa isang larong pambata. Noong Pebrero 24, 2020, nagpasya sina Sarah at George na magpalipas ng gabi sa bahay. Umiinom sila ng wine, gumagawa ng puzzle at nagpipinta. Habang lumalalim ang gabi, naglaro sila ng tagu-taguan. Nagtago si Sarah sa shower sa itaas, pero hindi siya hinanap ni George. Nang bumaba siya para tingnan kung ano ang nangyayari, nakita niyang si George ay nakahanap din ng sarili niyang taguan sa loob ng maleta. Natatawa si Sarah dito. Kinuha niya ang cellphone at inumpisahang i-record siya. Napagod si Sarah at nahiga sa kama. Iniisip niya kung nakapasok si George sa maleta, tiyak makakalabas din siya. Kinabukasan ng umaga, may tumawag sa 911 para sa Winter Park Police. Ito pa ba ay pulisya or medical? Patay na ang nobyo ko. Sige, ilagay mo ang ilaw sa binahang apartment. Huwag kang mababa ng telepono. No, tell me exactly what happened there. Naglaro kami ng nobyo ko kagabi at nilagay ko siya sa maleta habang naglalaro kami. Parang taguan yung laro namin. Nakatulog ako at paggising ko, patay na sa loob ng maleta. Kaya hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nagmamadaling dumating ang mga pulis sa apartment ni Sarah at George. Nandoon na ang fire rescue pero hindi na nailigtas si George. Ikaw ba ang tumawag? Anong oras ka tumawag? Alam mo, wala akong oras para dito. Kamusta dyan? Hi! Nandito ka ba? Sige, kakausapin kita. Kailangan natin kumuha ng impormasyon sa departamente ng bumbero. Pwede mo bang sabihan agad ang tagapamahala ng ari-arian para alam niya ang nangyayari, nasaan siya? At naglalakad siya papunta ron. Ay, huwag kang mag-alala tungkol dyan. Kami nang bahala dyan para sa'yo. Maaga pa para matukoy ang dahilan ng pagkamatay ni George. Kailangan pa ng autopsy mula sa medical examiner. Kinausap ng mga deputy si Sarah na hindi makapaniwala. Anong nangyayari? Pasensya na, hindi ako agad nakarating. Kaya paki-update naman ako. Walang problema. Sandali, nagbubuo kami ni George ng puzzle. Gumagawa rin kami ng mga artwork na magkasama. Nagbubuo kayo ng puzzle? Oh, may puzzle kaming sinimulan doon. Sige. Gumagawa kami ng sining, sinusubukan tanggalin ang mga bagay sa pader para makagawa ng bagong sining na ilalagay doon para nag-e-enjoy lang kami sa isa't isa. Pero umiinom kami. Nakainom kami ng isang bote ng wine kagabi. Sige. Kaya napapasyahan namin maglaro ng tagu-taguan, di ba? Sige.
Kaya pumasok siya sa maleta. Sige. Sino ang lalaking ito? Iyan ang dati kong asawa, ang aking dating asawa. Paano siya napatira rito kasama mo, Glow? Hindi. Tinawag ko siya dito. Sige, sige. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sige, hindi ko alam ang gagawin ko. Sige. Kaya pumunta siya dito. Hindi ka rito, mag-usap tayo ng sarili niyan. Sige? Tinawagan ko kayo. Sinubukan kong bigyan ka ng grapiko. Ang problema, nakatulog ako. Nakatulog ako. Steven ka nag-CPR. Kanina umaga na makita ko siya. Bago ka tumawag. Ooh. Alauna na ngayon. Sinubukan ko, gising ako, pero bumangon talaga ako sa kama mga alas 12:30, ganon. Kaya bumaba ko at sabi ko, naku, nasa maleta pa rin siya. Doon ko siya nakita at inilabas ko siya. Sinubukan kong bigyan siya ng CPR, tapos tinawagan ko siya, at pagkatapos tinawagan ko kayo. Nauna ba siyang dumating kaysa sa mga bumbero? Sino? Asawa mo o dating asawa mo? Oo. Saan ang dati mong tirahan? Biel lang sa kalsada. Sige, so naglalaro ka lang at hindi ka pumunta doon. Pumunta ako. Pero nakatulog ako pagkatapos. Sige. Sige, ayos ka lang. Wala ako rito. Sinusubukan ko lang malaman ang nangyari. Nakatulog ako, hindi ko alam kung nasuffocate siya, nagka-aneurysm, inatake sa puso, o iba pa. Anong medical na kondisyon meron siya? Wala akong alam na kahit ano. Wala kang alam. Wala akong alam. Wala. Hindi. Hindi. Isang bote lang ng alak ang meron kami. Literal, isang bote lang ng alak. Sige. Gumawa kami ng puzzle, tapos naglaro ng tagu-taguan. Yun lang ang mangyari. Gaano katagal mong ginawa ang CPR bago tumawag sa 911? Sinubukan mo buong umaga? Oo, sige. At pagkatapos, tinawagan ko siya. Malamang ay nagkakagulo na. Heto, hayaan mong kunan ko itong bahagi na ito, ha? Pakiusap, pakasalan mo ang Dr. Pepper ko. Nawawala na ako. Bigyan mo lang kami ng tseke. Tara na. Nasa ibabaw siya ng counter. Ano mang galing sa bahay? Mag-ingat ka. Umupo ka para di ka himatayin. Baka marami itong epekto sa'yo. Siguro may tubig ako. Pwede kitang bigyan ng tubig, okay? Gusto ko lang na hindi ka nakatayo dahil ayokong mahimatay ka. Kailangan kitang ikuha ng tubig. Nashock si Sarah. Ang dating niyang asawa si Brian ay nakipag-usap sa mga pulis matapos subukang kausapin siya tungkol sa kanilang anak. Nagsimula akong tumawag bandang alas 11:30. Paulit-ulit kada kalahating oras o higit pa. Nakausap ko lang siya ng tuluyan pagkatapos nun. Alas 12:49. Sinabi niya sa akin ang nangyayari at tinanong kung pwede akong pumunta. Kaya pumunta ako. Tumawag siya. Alas 2:45. Oh, sige, alas 12:49. Alas 12:40, Pagdating ko, sinabi ko sa kanya na tumawag sa 911 at magpadala ng tao. Pagkatapos, sinabi niyang kailangan niyang lumabas, uminom, at magyose. Lumabas ako ulit kasi hindi ko ginawa. Sino ang tumawag? Ikaw o siya? Ako ang tumawag. Tinawagan niya ako ulit habang papunta ako para siguraduhin na aakyat ako. Tinawagan ko siya. Sige, siyang tumawag. Lumapit ka dito. Ako ang unang tumawag sa kanya. Sige. Tinitingnan ko kung pwede siya magkamali. Parang may nangyayari sa lahat. Inayos ko, gamit ko, at inilagay ang tuta sa kulungan. Tumawag siya habang papunta ako rito para siguraduhin na parating ako. Pagdating ko, dumiretso na agad ako. Pumasok ka ba at tiningnan? Pagkatapos, pumasok ako sa harap at hindi ko na ginamit yung maliit na tiled na bahagi. Halika, dito ka dumaan. Bumili ako ng mga paa. Ayoko talagang andun sa paligid nun, kaya sinabi ko sa kanya na aalis ako, Para sa crime scene, gusto ko lang malaman. Kung makita ko bakas ng paa mo, ibig sabihin pumasok ka sa bahay. Kaya may naiwan ka ba talagang bakas ng paa sa may bungad? Sa tingin ko, hindi ako umabot sa carpet. Hanggang dun lang ako. Nakapunta na ako dito dati. Tama. Oo. Tingin ko hindi ako lumampas dun. Lumampas ka. Sige. Kaya humawak ako ng doorknob. Sa tingin ko, wala naman ako nahawakan maliban doon. Pero hindi ko rin alam kung mahalaga talaga yon. Sige, halos lahat ng tics mo ay nakuha na. Mahigpit kami rito. Tatawag muna kami bago magpasya. Sabihan mo ako kung may medical na issue siya o iba pa. Wala naman. Sige, pero nakilala mo na siya dati. Oo, nakilala ko na siya dati. Sige, may masaya silang pinagsamaan nun. Talaga ba? Kaya palang tumawag dito dati tungkol sa kanila. Nakalima na siyang balik laban sa kanya. Sige, hindi ako pamilyar sa kanya at hindi pa ako nakapunta dito. Hindi pa talaga. Nasa parole pa siya na yon. Dahil doon. Kaya dahil sa... Domestic violence laban sa kanya.
Sige. Oo, nung huli siyang nakuha. Retrial, kung ano man yon. Kailangan niyang dumaro sa klase tungkol sa domestic violence na ginagawa niya sa opisina ng parole officer niya. Ganon, ibig ko sabihin, kada aresto sa kanya, kinabukasan, sinusubukan niyang mapiyansahan siya. Sabi ni Sarah, buhay pa si George nang siya'y matulog. Ikwento mo ulit. Naglalaro kayo kagabi habang umiinom ng isang bote ng wine. Bumubuo ng mga puzzle, gumagawa ng sining, Mga puzzle, sining. uminom ng isang bote ng wine at pagkatapos ay nagdesisyong maglaro ng tagu-taguan. Kaya siya, anong oras yon? Naalala mo ba? Ibig ko sabihin, alam ko na nasa kama na siguro ako mga 12:30. Umakyat naman ako sa taas at nakatulog ako. Sige. Nakalimutan ko siyang nandoon, nagtataguan pala siya. Oo. Sa isang punto, nilagay mo siya sa maleta. Hindi. Siya ang pumasok sa maleta dahil akala niya nakakatawa. Sabi ko, pambibiroan kita at isasara ko ang zipper para medyo magpumiglas ka. Pero nakatulog ako. Nasaan ang maleta? Nandun sa baba kung saan ako. Ikaw ang nag-zip doon. Akala ko magiging nakakatawa lang. Oo, nakakatawa nga. Pareho kami natatawa tungkol doon. Tapos, nakatulog ako. Saan ka nakatulog? Sa itaas. Sa kwarto mo. Nakalimutan ko talagang nasa maleta siya. At pagkatapos, bumalik ka sa ibaba. Ngayong umaga ba? O ngayong hapon? Nung nakuha ko. Mga 2:30. Gising ako, pero nakalimutan ko nasa maleta siya. Masasabi niya sa'yo na marami kaming mga bagay na ako/kami ang may mga trabaho. Oo, sinabi niya sa akin. Buhay! Lahat ng magagandang bagay na yan. Kaya agad ako nagsimulang mag-CPR sa kanya. Oo. Kaninang umaga, sinimulan ko ang CPR ngayon. Hindi. Hapon na yon. Hapon na. Gising na ako, pero napagdesisyonan ko na bumababandang 12:30 ng tanghali o kung ano man ang oras na yon. At naisip ko, nakalimutan ko nga sa maleta siya at hindi siya gumagalaw, walang nangyayari. Kaya binuksan ko ang zipper, binuksan ko siya, inilabas ko siya, at sinimulan ko siyang bigyan ng CPR. Parating na siya, tinawagan kita nung dumating siya. Pagdating niya dito, ang tatay mo. Oo. Sige, may hangin na lumalabas at parang umuungol siya, pero nakita ko lang talaga sa itsura niya. Na marunong ka mag-CPR. Ginagawa mo ba ito mag-isa? Oo. At yung kausap ko sa telepono, kasabay kong nagbilang habang ginagawa ko yon. At wala siyang medical na kondisyon. Hindi siya umiinom ng anumang gamot. Hindi ko alam, hindi ko alam sa medical na aspeto. Alam ko na hindi siya umiinom ng kahit anong gamot. Sige, ang alam ko lang, gaya ng sinabi ko, hindi ko alam kung may kinalaman ng alak dito. May bote kami ng wine. Sige. Alam ni Sarah kung gaano kasama ang itsura nito, kaya kinakabahan na siya sa reaksyon ng pamilya ni George. Natatakot ako para sa buhay ko. Gusto ko malaman mo. Natatakot ako. Ang kanyang pamilya. Hindi talaga ako nagustuhan. Ako ang tinatawag nilang asul-puting demonyo. Kaya hindi talaga nila ako nagustuhan. Hindi nila ako tinanggap, hindi nila ako inangkin o tinanggap sa ganoong paraan. Tinawagan mo ba sila? Nakausap namin ang mga anak niyang babae kahapon. Hindi, ang ibig ko sabihin dito. Ay, hindi. Sige. Iyan! Walang makakaalam hanggat hindi namin na ipapaalam yon. Malapit ba sila nakatira dito? Oo. Nasa malapit lang sila, papatayin nila ako. Papatayin ako ng mga anak niya. Sasabihin nila sa akin. Hindi ito sinasadya. Sige. At hindi nila maintindihan yon. Hindi nila matatanggap yon. Gagawa kami ng masusing investigasyon at sisiguraduhin namin hindi ka matatakot kapag bumunis kami. Sige. Napansin ng mga investigador na hindi tugma ang ebidensya sa kwento ni Sarah. Nang dumating ang ulat ng otopsya ni George, malinaw na marami siyang dapat ipaliwanag. Pumayag siyang makipag-usap sa mga pulis para sa isang formal na panayam. Ipinaalam sa amin ng doktor ang tungkol sa ilang pinsala niya. Kaya nagtataka ako. Kaya may mga gasgas siya sa likod niya. Alam ko kung sandalin yun. Sige. At tinatawag itong pasa. Alam mo ba kung anong pasa? So, parang basically natatamaan ka, tapos alam mo yun, nagkafaraw ka ng marka dahil doon. Magkakapasa ka. Parang may tumama sa'yo, kaya nagkaroon siya ng pasa at sugat sa kaliwang balikat. Nagkaroon siya ng hiwa malapit sa labi niya. Nakakita naming medyo may sugat ang bibig niya. Hindi ko siya sinaktan. Sige. Nahulog din siya sa bisikleta ng anak ko. Sige.
Hindi ko alam, kilala rin siyang laging nababangga sa pader at sabitan ng damit sa hallway. Kaya ganon. Sige, paano naman yung mga gasgas? Dahil may sex din. Ooh. Sige, kasi may parang kalmot din sa likod ng batok niya. Parang dumiretso lang siya, pero parang diretso lang talaga yung kalmot. Di ko alam kung saan galing yun. Lahat sila ay bago lang. Parang nangyari lang sila kamakailan. Hindi siya yung nangyari pagkatapos o 1 linggo na ang nakalipas. O 2 araw, 3 araw na ang nakalipas. Siguro na nangyari sila, alam mo, nung gabing bago siya. Sa totoo lang, hindi pa namin yon napag-uusapan. Sige. Akala ko, ang itatanong niyo sa akin ay kung nakalmot ko lang siya sa likod, nasasagutin ko naman ng totoo. Lahat ng iba pa, wala talaga akong alam kung ano yon. Hindi ko talaga alam yon, pero nandun din anak ko sa bahay. Kailan nandun ang anak mo? Kailan siya huling nandun? Ay, Diyos ko. Sa pagkakaalam ko, nandun siya nung Martes. Iwan ko kung Martes nga yon. Oo, nandun siya nung nakaraang linggo. Well, ang kinag-uusapan natin ay linggo. Kinag-uusapan lang natin kung anong nangyari nung linggo. Kasi, gaya ng sinabi ko, Ang mga pinsala ay nangyari sa loob ng panahon yun. ibig mong sabihin, makalawa? Linggo, Papunteng, Lunes. Tinawagan mo kami kahapon na malauna, pero nung gabing bago yon nang pipinta pa kayo. Tama. Ibig sabihin, linggo ang topic natin. At bakit ka naman sobrang nalilito? Kasi nag-enjoy kami sa likod ng bahay, umiinom ng alak at nagyoyose, tapos naisipan naming pumasok sa loob para magpinta, magpuzzle, maglaro at makinig ng musika. Kaya walang nagwala o nagalit. Ito yung nakakagulat para sa akin. Parang hindi ko alam, wala namang nanakit o humawak sa kahit sino. Meron din parang sa kaliwang bahagi ng kanya no, meron siyang pasa. At sa parang ulo at bunggo niya, Wala akong ideya. parang may tumama sa kanya. Hindi ko iniisip dahil hindi ko siya nahawakan. Hindi ko siya nahawakan. Si Sarah ay aktibong tumutulong sa investigasyon, pumayag sa pagkuha ng DNA sample at ibinigay ang telepono niya. Ngunit ang nakita ng mga investigador sa kanyang photo library ay nagpatahimik sa kanila. Sarah! 2 magkaibang video ang nakuha ng mga detective kay Sarah na kinuna niya si George habang lubusang nakakulong siya sa loob ng maleta. Sarah! Para sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sarah! Para sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sarah! Ikaw. Sarah! Ikaw. Nagmakaawa si George na palayain siya. Tinukso siya ni Sarah at nanghina ang kanyang boses. Sarah! Tanga. Sarah! Ito ang pangalan ko. Huwag kang mag-alala. Hey, Sarah. Hindi ako makahinga, mahal. Sarah! Sarah! Oo, ganyan gato yung sinasakal mo ako. Sarah! 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 Sarah, hindi ako makahinga. Kasalanan mo yan. Sarah, hindi ko kaya. Kasalanan mo yan. Sarah! Totoo sa paligid ng ilan. Baka gusto mong isuko na lang para dito. Extra. Maganda na makuha ito. Sarah! Totoong nandito. Sarah. Sarah! Hindi ako makahinga. Babe. Ganyan ang pakiramdam ko tuwing niloloko mo ako. Pero... Ikaw. Nang ipakita ang ebidensya, halatang alam ni Sarah kung gaano kasama ang dating nito. Hindi ko intensyon na mangyari ito. Masama ang pakiramdam ko tungkol dito. Hindi ko pa nagawa ang ganito noon. Nasa suka ako.
Akala ko nga hindi ako makakatulog kagabi dahil doon. Hindi ko alam. Well, Ganito kasi yon. Sinabi mo sa amin kagabi na malinaw mong naalala ito. Na tumatawa siya, tumatawa ka rin. Nilagay mo siya sa maleta. Dalawa lang ang daliri niya nakalabas at natulog ka na. Ngayon, iba na nakikita namin. At ipinapakita pa na nagalit ka at paulit-ulit mong ginagamit ang masasamang salita laban sa kanya habang ba mag-aawa siyang mailabas sa maleta. kaya ina-assume namin. Hindi namin ina-assume yun. Nagkataon lang na tuwing nagbi-video o gumagawa ako ng iba pa, hindi lang talaga nasasama sa video. Okay. Sa video, wala kang makikitang butas. Wala sa kahit anong bahagi nun na naghiwalay yung zipper at makikita mo ang butas. Kung may butas, inutulak niya yon, mamakaawa siya makalabas. Dapat siguro makita natin ang butas na yan. Makakalabas din sana siya sa huli. Alak. Based sa sinabi mo, dapat nakalabas siya, pero ang video. Ipinapakita na sinusubukan niya makalabas, nagmamakaawa siya makalabas, at hindi niya matuwa. Kaya yun ang inaalam namin. Hindi ko rin alam kung sobra kang nakainom. Isinara mo ang zipper nito ng todo, tapos ganun na. Hindi ko isinara ng todo ang zipper. Sige. Hindi ko tuluyang sinara ang zipper. Kakila kilabot ito, okay? Kakila kilabot. Napakasahol nito, kakila-kilabot. Hindi ko alam kung magiging maayos pa ako. Hindi na ako magiging maayos. Pinapapasan ko pa lahat ng ibang problema sa personal kong buhay. At heto pa, ang taong minahal ko, hindi ko naman sinasadya. Inalagay ko ang kamay ko sa Biblia, hindi ko sinasadya. Hindi ko gagawin yan sa kahit sino. Hindi kumbinsido ang mga investigador at duda sila sa ipinapakitang pagiging inosente niya. Paano mo nasabing hindi mo sinadyang humiga sa kama, umakyat ka at humiga sa kama? Ibig sabihin sinadya mo humiga sa kama. Naghihintay sa kanya. Hindi siya dumating, pero hindi ka bumaba para tingnan siya. Kaya natulog ako. Kapag sinabi kong natulog, Anong karaniwan mong ginagawa kapag humiga ka na sa kama? anong ibig mong sabihin? Para sa ng kama. Pero matulog. Tama. Kaya humiga ka sa kama. Malinaw, makikita mo rin na parang Alam ko. Paulit-ulit mong sinasabi, hindi ako lasing, hindi ako bento, ganun. ang pagiging lasing at nasa ilalim ng impluwensya na oo, halata namang uminom ako pero Kung di ka lasing, bakit mo iiwan ang isang tao sa maleta na nagmamakaawa at hindi na makahinga? kung hindi ako uminom, sa tingin mo ba pareho pa rin ang mangyayari? Na parang, sige pumasok ka, matutulog na ako. Hindi ko siya pinatay. Iniwan mo siya doon para turuan siya ng leksyon. Hindi ko sinadya siyang maiwan doon. Yan ang paliwanag ko sa'yo. Tumayo ka at umalis. Paano mo masasabing hindi mo siya sinadyang iwan? Dahil tinitingnan ko ang butas at alam kong nandoon yon. Makakalabas siya ng walang. Problema. Pero hindi siya nakalabas. Pero hindi mo. Puntahan para tingnan siya. Sabi mo gising ka na ng 30 minuto, pero hindi siya umaakyat. Hindi ka ba bumaba para tingnan siya? Nasa kama ako. Pumalis ka pa nga. Gumalaw ka, inamin mong inilipat mo ang maleta, parang nilipat mo talaga. Niroli mo pa nga, hindi naman ganoon. Ayoko maging ganon yon. Huwag. Ay kung baliktad siya, paano ka nababaliktad? Sige. Napahirapan niyo ako. Bakit hindi niyo siya pinalabas? Simple lang ang tanong. Kung tapat ako sa'yo, ang ibig kong sabihin, Hindi mo natin siya pinaparusahan. Hindi. Well, Yan ang sinabi mo sa video. ito ang nakuha mo. ito ang iyong. Ipinaramdam mo sa akin. Kita mo, ako ang napahamak sa lahat ng ito. Naiintindihan ko kung gaano ito kaseryoso. Ako lang. Napakasama, alam ko. Si. Napakasama. Sasabihin ko rin sa inyong dalawa, hindi na ako muling iinom ng alak. Hindi na talaga ako muling iinom ng alak. Wala na akong pakialam kung ano pa man ang anyo o klase nito. Pero balik tayo dito. Bakit siya iniwan kahit nagmamakaawa siyang palayain siya? Hindi ko maintindihan. Ang nararamdaman ko ay tungkol sa oras. Kayo lahat ay. Hindi ko tinatanong kung gaano katagal. Wala akong pakialam kung gaano katagal. Nasa bag siya at sinasabing, Ako. Pwede. Sabi mo?
Kaya parang sa loob ng ilang minuto na nandun siya, parang... Minimum na nabini isa. Pero sige, tuloy mo lang. Para maramdaman. Mabing isa. Pinakamababa. Isang video? Sa pagitan ng dalawang bidyong yun. 2. Kaya. Ano? Ano ulit ang tanong? Habang nagmamakaawa siya para mabuhay at sinabing hindi siya makahinga, palayain mo siya. Tinanong mo kung bakit hindi mo na lang siya palayain. Ano bang gusto mong patunayan? Malinaw na may iniisip ka nun habang nagmamakaawa siya na palayain mo siya. Ikaw na naman, parang batang sumisigaw ng lobo. Sige, pero saan matatapos ang laro? Hindi ko alam. Sinabi mo bang laro ito? Halata, parang mali ang paraan. Ano talaga ang intention mo nang iwan mo siya sa loob? At hindi ito patas. Hindi talaga patas. Sinusubukan niya na naman. Ayun, nandyan siya sa loob. Gabi na. Iyon ang nangyari. Yun talagang nangyari. Si Nadia. Paano hindi? Tumayo ka mula sa sofa, makyat ng hagdan, at humila sa kama mo. Akala mo makakalabas siya. Hindi siya lumabas, at hindi ka pa rin bumabas. At ito yung buong 30 minutong kwento na sinusubukan ninyong gawin, kung ano man yon. Parang, sa pagkakalam ko, 10 minuto lang yon. Life. He's begging for his life. Hindi siya makahinga. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong sabihin ko sa'yo. Nasusukol na si Sarah. Matapos suriin ang ebidensya, wala nang ibang opsyon ang mga investigador. Sige, pabor naman. Tumayo ka. Yumarap sa pader, ilagay ang kamay sa likod. May laman ba ang bulsa mo na kailangan ko malaman? Wala. Si. Bakit ito nangyayari? Dahil patay na si George. Hindi sinasadya. Naiintindihan namin yon. Patay pa rin siya. Wala tayo, pakiusap, tawagan si Ryan. O hindi ba ako pwedeng tumawag? Magkakatawag ka kapag nadala ka na namin sa kulungan. So why is it Kaya pala ito ay isang panlilin lang. Niloko lang pala ako. Nandito ako para hilingin ay paliwanag mo ilang bagay. At nabasa mo na ang iyong mga karapatan. Ang sagot mo sa lahat ay, hindi ba talaga ginawa yun? Na sinasadya. Sige, yun lang. Walang epekto yun. Meron ka pa rin. Inaresto si Sarah at kinasuhan ng second-degree murder na maaring magdulot ng habambuhay na pagkakakulong sa Florida. Bakit niya ipagpapatuloy? Nagpasok siya ng not guilty na plea at pagkatapos ay naging laman ng mga balita sa buong mundo ang kanyang kaso. Viral ang mga video niya kay George sa loob ng maleta at tinawag siyang suitcase killer. Ilang taon pa bago umabot sa hurado ang kaso. Bahagi ito dahil hindi mapanatili ni Sarah ang isang abogado. May mga umatras dahil sa hindi pagkakasundo at ang iba ay dahil sa conflict of interest. Noong Setyembre 2023, sinabi ng public defender na si Frank Bankowitz, ika-6 na niyang abogado, na pagod na siya sa verbal na pang-aabuso ni Sarah. Hukom ang mga liham na ipinapadala sa inyo ang mapanirang panlalait sa aking serbisyo sa kasong ito. Hindi ko na siya kayang epektibong katawanin. Hindi siya nagtitiwala sa akin. Tinatawag niya akong inutil. Sa tingin ko, tanga. Paulit-ulit at paulit-ulit. At wala dapat makaranas ng ganong uri ng mapanirang komento at asahan pang epektibong katawanin ang isang tao, lalo na sa isang kasong pagpatay. Pinadalitan si Sarah ng hukom. Kaunti na lang ang natitirang opsyon niya. Pero may gusto lang akong ibabala sa iyo. Kapag naging problema ulit ito sa isa pang abogadong itinalaga ng korte, mas sisisasatin ko kung ano ang mga sinasabing hindi pagkakaunawaan. May karapatan kang magkaroon ng abogado na itinalaga ng korte. May mga desisyong ang akusado lang ang pwedeng gawin para sa depensa nila, gaya ng kung itutuloy ang paglilitis o kung gustong tumestigo. Pero kadalasan, abogado ang gumagawa ng maraming desisyon sa kaso. At bagamat may karapatan kang kumonsulta at makipag-usap sa iyong abogado, hindi ibig sabihin na automatiko nilang gagawin ang lahat ng gusto mo. Gagamitin nila ang kanilang profesional na paghusga, karanasan, susuriin ang ebidensya at batas, at gagawin ang makakaya. Pero tumagal pa ng mahigit 1 taon ng drama kay Sarah, kaya nagsimula na siyang kumilos.
Sumulat siya ng mahahabang liham kay Hukom Michael Kranick, ang bagong hukom sa kanyang kasong pagpatay. Sa isang sulat kamay na 58 pahinang liham noong Hunyo 7, 2024 walang tigil na nagreklamo si Sarah Boone tungkol sa kung paano niya nararamdaman na siya ay hindi patas, na tinatrato ng sistema ng hustisya. Bakit hindi ko magamit ang mga karapatang konstitusyonal ko? Ako lang ba ang nag-aalala sa mga paglabag? Bakit hindi ako makapagpiyansa? Bakit hindi ko makuha ang lahat ng medical kong record? Bakit hindi ko makuha lahat ng aking digital na ebidensya at discovery? Bakit hindi ko makuha lahat ng aking mga papeles, tala, liham, larawan, lahat ng aking mga gamit na hawak ng mga dating abogado ko? Bakit hindi ako makausap ang aking investigador? Bakit hindi ko makuha alinman sa mga listahan ko ng mga saksi? Bakit hindi ako tratuhin ng patas ayon sa batas at protektahan ng sistema ng hustisya? Sinabi ni Sarah na ang kanyang abogadong pangdepensa na itinalaga ng hukuman na si Patricia Cashman, ang ikawalong abogado niya, ay kulang ang tulong. Tinanong din niya kung bakit hindi siya mabigyan ng tapat na sagot ng abogado niya. Bakit ayaw ipakita ng abogado ko ang mga dokumentong sinasabi niyang hawak niya kahit paulit-ulit ko nang hinihingi at tinatanong kung natapos na ang pagrerepaso sa kaso ko? Bakit hindi ako binibigyan ng abogado ko ng access sa mga hinihingi ko tungkol sa kaso ko? Inamin ni Sarah na umaalis siya sa mga pagpupulong nila ng abogado niya dahil sa hindi niya gustong ugali nitong walang basehan, hindi nagbibigay ng malinaw na impormasyon, hindi profesional, at suplada. Sabi ni Sarah, hindi siya ang problema. 4 na araw matapos ipadala ang liham sa hukom, nag-hire ng mosyon si Patricia Cashman para umatras bilang abogado niya. Malapit na ang paglilitis ni Sarah, ngunit makalipas ang ilang linggo, gumawa siya ng nakakagulat na bagay. Noong Hulyo 2024, isinuko ni Sarah ang karapatan sa court-appointed na abogado, kaya 2 na lang ang opsyon niya, magbayad ng sariling abogado o ipagtanggol ang sarili sa korte. Pinili ni Sarah na maging pro se, ibig sabihin siya mismo ang abogado niya. Mahirap ipagtanggol ang sarili lalo na kung hindi lisensyadong abogado. Dahil kailangan pa ng abogado, gumawa si Sarah ng help wanted na anunsyo. Ayon sa anunsyo, bilanggo naghahanap ng abogado, naghanap ng kapakipakinabang na hamon, handa ka na ba sa iyong close-up sa pambansang telebisyon? Masigasig ka ba kasama si Keen? Ipakita sa mundo ang iyong tunay na sarili gamit ang orihinal na paghamalihain, kasanayan at kumpiyansang talino. Si Sarah ay may listahan ng mga gusto niyang katangian sa abogado niya. Tulad ng pagiging mapagkakatiwalaan, tapat, may passion, bukas ang isipan, natatangi, mahusay sa pagrutas ng problema, lagi isinasama ang kliyente, may diwang pangkat at marunong makipagtulungan, napakahusay sa pakikinig, pakikipag-usap at pag-unawa, dedikado sa tagumpay, may panalong pag-iisip, nananatiling may tiwala sa kliyente at sa kaso, at may kakayahang mag-isip ng naiiba at malampasan ang lahat ng sitwasyon. Tinapos niya ang ad sa pagtawag dito na epic at isinulat, mag-invest sa mga inaapi, maniwala. Walang sumagot pero tumatakbo pa rin ang oras at papalapit na ang kanyang paglilitis. Noong Agosto 2024, nagsumite siya ng defense motion para sa sarili, hinihiling sa hukom na ibasura ang kaso. Sinabi ni Sarah na nilabag ang kanyang konstitusyonal na karapatan sa mabilis na paglilitis. Giit niya sa mosyon, hindi natugunan ng Florida ang mga kailangan o napatunayan ang makatuwirang dahilan ng mga pagkaantala. Hindi epektibo, na siguro ibig niyang sabihin ay hindi mabisa. Dapat noon pag ginawa ng mga mababang kalidad na abogadong ibinigay ng Estado ang kahilingang ito na nagpapatunay dito. Tinanggihan ng hukom ang mosyon niyang ibasura ang kaso, pero may ilang tagumpay pa rin siya. Naniniwala ako na hindi makatarungan na gusto ninyong ako mismo ang magrepresenta sa sarili ko. At pangalawa, gusto ninyong ako mismo ang magrepresenta sa sarili ko. Habang nakaposas, para magawang unti-unti at aktibong makilahok ng maayos tulad ng iba, sa simpleng paraan lang na makapagsulat ng mga tala. Sa isang punto, sigurado akong magdadala ako ng mga bagay sa korte na kailangan kong abutin, buksan o ipasa. Normal na mga gawain ng katawan bilang isang buo na may parehong antas tulad ng sinuman sa loob ng korte para magawa ko rin ang pareho at makakilos ng patas at naaayon. Hindi ko alam kung ito ay legal na payo o hindi, pero sa isang paglilitis, maaari mo ba akong sabihan ang mga akusado ba natin ay nakagapos? Kailangan ko pa bang alalahanin ito kahit di naman sila nakagapos? Karaniwan po, ma'am, ang mga akusado ay may mga poses sa paa na gaya na nabanggit na ni na Deputy Lowe at Blowton. May balot ang mga iyon para hindi marinig, para hindi mag-ingay o magkalansing. Pansin po kung ang privacy panel sa harap ng mesa ng depensa ay makakahadlang sa hurado na makita ang mga ito. Malaya ang kanilang mga kamay,
Pero ang mga binti nila ay may kapos. Salamat! Oo, gusto ko talagang matanggalan ng posas para makapagsulat ng tala at makakilos ng normal, lalo na sa mga pagdinig at iba pang nakaschedule naming gawain. At kapag dumating na ang paglilitis, alinman sa paglilitis o mga pagdinig, itong pagtanggal ng posas, hinihintay ko talaga na maging option yon at maipatupad agad-agad. Kahit ano pa man ang kailangan kong gawin, basta't matanggal lang ito kahit papaano. Makalipas ng kaunti, nalaman ni Sarah na tutulong sa kanya si James Owens, isang abogadong tagapagtanggol mula Florida. Ang problema, kulang siya sa oras para maghanda. Tinanggihan ng hukom ang mosyon ng depensa para sa pagpapaliban. Ilang linggo na lang at magsisimula na ang paglilitis sa kasong pagpatay. Sa pagdinig noong Setyembre 2024, inilatag ng abogado ni Sarah ang ebidensya. Ito ang unang beses na ilalantad sa publiko ang estratehiya ng depensa, battered spouse syndrome. Kinasuhan nila ang biktima sa kaso ito. Si George Torres, mga 3 beses, pero tingin ko mas marami pa, baka 4 o 5. Pero nagbukas sila ng kaso. Kinasuman nila siya dito sa county na ito para sa pananakit. At paglaban sa mga kondisyon ng piyansa, paugnay ng paglayo kay Sarah Boone, pati pananakit kay Sarah Boone. Alam na alam nila kung sino man na may potensyal na problema dahil sa paulit-ulit na pananakit ni Ginoong Torres sa kliyente ko. Bukod pa rito, sinabi ng kliyente ko sa interogasyon na alam pong hindi pa nakita ng korte. Pakiusap, tingnan ninyo ang videotape. Pakiusap, tingnan ninyo ang cellphone ko. Pakiusap, tingnan ninyo ang videotape. Pakiusap, tingnan ninyo ang mga litrato. Kailangan ko ang cellphone ko para patunay ang sinusugod niya ako. Hindi ito pinansin. Nasa kanila na ang lahat ng ebidensya nito at alam na nila ang lahat ng nauna. Pang-abuso na dinanas ni Sarah Boone sa kamay ni Ginoong Torres. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko hukom. Isinumay ko na ikaw. Sinumite ko na, pakiramdam ko kailangan ko ng isang eksperto. Ipinaliwanag ko sa pakalahatan na siya ay paulit-ulit na inabuso ni Ginoong Torres pareho sa isip at katawan sa loob ng mahabang panahon na nagdulot ng pangyayaring ito. Tinututulan ito ng prosekusyon, ngunit pinayagan ng hukom ang depensa na ipaglaban sa paglilitis. Sa Oktubre 2024, ubos na ang oras. Mahigit 4 na taon matapos mamatay si George, nagsimula ang pagpili ng hurado sa kasong pagpatay ni Sarah. 8 babae at 6 na lalaki ang natirang kandidato. 6 lang ang magpapasya sa kapalaran ni Sarah Boone. Nagsimula na ang pambungad na pahayag sa siksikang silid hukuman sa Florida. May pag-uusap sa pagitan ng kapatid ni Ginoong Torres at muli. Hindi alam kung sino ang gumagamit ng mga teleponong ito nang ipadala ang mga text message sa mga record na ito. Pero nakasaad na may komunikasyon sa pagitan ng isa sa mga kapatid ng yumao at ng may-ari ng teleponong kinuha na pagmamay-ari ni Binibining Boone. Ang text mula sa kapatid niya, "Oy, sinabi ng anak ko ang ginawa mo, Sarah. Ayokong mapalapit ka sa mga anak kong babae o sa mga pamangkin ko, babae man o lalaki." At iyon ay Pasko ng 2019, halos 2 buwan bago ang pangyayaring ito. Sumagot siya, o yung gumagamit ng device niya na yon, "Sinuntok ako sa mukha ng tinatawag mong tatay." Ang susunod na text ay tagu-taguan. Gagawin ko. Magkasama sila ng mahigit 3 taon. At may ilang mga nakunang insidente. Walang mga party, nasa atin ng mga litrato. May mga insidente kung saan tinawag ang pulis at kumuha sila ng mga litrato. Kaya makikita mo ang ebidensya. At naniniwala kami na bibigyan kayo ng tagubilin ng korte sa huli kapag isinasaalang-alam ninyo ang self-defense na tinatawag naming makatwirang paggamit ng hindi nakamamatay na puwersa o makatwirang paggamit ng nakamamatay na puwersa na maaari ninyong isaalang-alang. Ang mga naunang ginawa, ang kasaysayan ng karahasan, ang mga naunang hindi pagkakaunawaan na naranasan ng mga partido sa pagtingin sa kalagayan na kinaharap niya sa paggawa ng desisyon na gumamit ng makatuwirang puwersa ayon sa sitwasyon. Sa lahat ng kasong kriminal, tungkulin ng prosekusyon na magpatunay, kabilang na ang intensyon.
Sinadya ba talagang ilagay ni Sarah si George sa maleta? Pinatotohanan ng unang ilang saksi ng prosekusyon ang relasyon ni Sarah at George. Nagpatotoo rin si Juan, kapatid ni George, tungkol sa huli nilang pag-uusap. Ano ang isinisigaw niya? May sinabi siya tungkol sa pagsakal o kung paano siya sinakal. Hindi ko talaga alam. Yun lang talaga. Gaano katagal ang pag-uusap ninyo? Siguro. Mga 10 minuto sa tingin ko ba ng katagal. Paano natapos ang pag-uusap? Dahil sumisigaw siya sa likuran. Kami ay na yun. Kami ay... Mukha ba siyang galit? Mukhang galit siya. Nakausap mo ba ang kapatid mo pagkatapos ng usapan na yon? Hindi, yun ang huli naming usap ng kapatid ko. Ibinunyad ni Vincent Bataglia sa hurado na laging nag-aaway sina George at Sarah. Ngunit may isang insidente na tumatak sa kanya. Lumapit pa sa iyo si Sarah Boone tungkol sa mga naririnig mong nangyayari sa kanilang apartment. At natatandaan mo ba kung paano? Gaano katagal bago? Ang petsa kung kailan tumawag ang pulis na nangyari ito. Ilang buwan, siguro mga 4 o 5 buwan bago yon. Kaya mga 4 buwan bago ang Pebrero ng 2020. At nung nilapitan kanya ng gabi yun o madaling araw na yon, anong sinabi niya sa'yo? Parang ganito lang, kung may marinig man ako tulad ng dudowas o kung ano man sa likod, manahimik lang ako. Huwag magsalita tungkol doon o magsabi ng kahit ano kanino man. At sabi ko lang, sige. May ginawa ba siyang senyas gamit ang mga kamay niya? Oh, parang ganoon. Alam mo yun, yung daliri sa labi. Parang manahimik lang, huwag magsalita, mga ganong bagay. Naalala mo ba ang gabi ng Pebrero 23, 2020? Oo, naalala ko. At ano ang tumatak sa'yo tungkol sa gabing iyon? Ang tumatak talaga sa akin mula sa gabing yon ay yung napakalakas na ingay. Sobrang lakas ng tunog na narinig ko na sapat para yanihin ang fader ng kwarto ko. Natatandaan ko yun kasi naka-FaceTime ako sa girlfriend ko habang nakaupo sa kama. Tapos biglang umuga ang pader at napahinto ako sa usapan namin. Tinanong niya ako sa video call, ano yun? At sabi ko, hindi ko rin alam. May narinig ka bang sigawan na nanggagaling sa apartment nila nung gabing iyon? Bago nun, parang nagtatalo lang sila, mga ganong bagay. Ano ang huling narinig mo? Ang huling narinig ko ay parang malakas na ingay at kaunting kaluskos. At yun na yun. Biglang tumahimik pagkatapos nun. Ang pangunahing saksi ng prosekusyon ay isang taong malapit kay Sarah, ang dating niyang asawa, si Brian Boone. At nang makausap mo siya, ano sinabi niya sa'yo sa telepono? Sinabi niya ang patay na si George at tinanong kung pupunta ako. Nabanggit ba niya ang nangyari sa kanya? Hindi ko maalala kung sa telepono or pagdating ko doon niya sinabi. Pero sinabi niya naglalaro sila ng taguan at nakatulog siya. Ano ang ipinayo mo sa kanya na gawin? Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang tumawag sa 911 at pupunta ako agad-agad kapag kaya ko na. At ito ay sa iyong unang tawag dito, bandang 2:00 yung medya ng ika-24 ng Pebrero. Tinawagan ka ba niya ulit habang papunta ka sa kanyang tirahan? Oo, tumawag siya para tanungin kung pupunta pa ako. At nung nakausap mo siya habang papunta ka, kung meron man ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya na tumawag agad siya sa 911 at papunta na ako, pero kailangan niya ng tulong kaagad. Ikwento mo sa amin kung ano sinabi niya sa'yo pagdating mo. Na ibig ko sabihin, patay na si George. At muli, hindi ko matandaan kung sinabi niya sa akin na yon or dati pa,
na naglalaro sila ng tagu-taguan at nakatulog siya. Pero nung oras na yon, sinabi ko ulit sa kanya na kailangan niyang tumawag sa 911 para may pumunta doon. Tumawag na ba siya sa 911 nung puntong yon? Hindi pa siya tumawag. Ibig sabihin, 3 beses mo na siyang pinayuhan na tumawag sa 911. Sa ikatlong araw ng paglilitis, depensa na ang may hawak ng kaso. Hinihintay ng lahat kung sasaksi si Sarah para sa sarili niyang depensa. Tapos na maglahad ng kaso ang prosekusyon, ilalahad na ng depensa ang kaso nito. Ginom Owens, pwede mo nang tawagin ang unang saksi mo. Tinatawag ng depensa si Sarah Boone. Ikinuwento ni Sarah na mahinhin magsalita ang buhay niya mula pagkabata hanggang sa makilala si Brian at kalaunan si George. Minahal mo ba si George? Oh, hanggang ngayon. Bakit mo siya minahal? Si George ay napakapusok. Si George ay isang totoong tao. Mabait sa akin si George sa mga panahong okay siya. Pinupuri ako ni George. Kami ni George ay parang dalawang katawan na may iisang kaluluwa. Lagi namin sinasabi yon. Hindi ako naniniwala na nagkaroon ako ng koneksyon sa kahit sino na katulad ng koneksyon ko kay George. Alam na natin na self-defense ang teorya ng depensa. Sabi ni Sarah, may ilang insidente ng pisikal na karahasan. Si George pa ang may gawa ng mga pinsalang ito. Ooh. Pareho ba kayong umiinom noong oras na yun? Hindi ko matandaan ang alitang ito. Huwes, nais ko pong isumite ang ebidensya nito. Sige, ang naunang tinukoy bilang P ay tatanggapin bilang ebidensya ng walang pagtutol bilang Exhibit 2 ng depensa. Bini-bining Blue Death. Oh. Yung mga sugat ba sa braso mo yun? Oh. Si George Torre ba ang may gawa sa mga sugat na yun? Oh. At ikaw ay nasa parehong insidente. Ikaw ba ito? Oo. Iyan ba ay sugat o pasa sa iyong tagyang, Eric? Oh. Sa iyong braso? Oo. May papakita ko sa iyo para sa pagkakakilanlan. Q, kilala mo bang litrato niya? Ooh. Yan ba ang hita mo? Ooh. Sige, naalala mo ba ang insidente ito? Ooh. Mari mo bang sabihin sa murado kung ano ang nangyari? Gusto kong ilakad ang mga aso ko at bumaba mula sa porch sa likod. Uminom ba kayo? Ooh. At. Nainis siya na mas pinili kong ilakad ang aso kaysa manatiling uminom doon. Kaya pinalo niya ng malakas ang hita ko at sinabi na hindi ka aalis kahit anong mangyari. At yon ay malakas na sampal sa hita ko. Iyan ba ay wasto at tumpak na paglalarawan ng sugat na natamo mo dahil sa pagpalong ginawa ni George Torres sa hita mo? Magkaiba ang kwento niya ngayon tungkol sa gabi ng Pebrero 23, 2020 kumpara sa sinabi niya ilang taon na ang nakalipas. Inamin niya na siya ang nagsara ng zipper ng maleta habang nasa loob siya. Ibeto sa amin kung ano nangyari. Ako, ibig kong sabihin, basta isinara ko lang siya sa maleta. Akala namin nakakatawa at nagbibiro kami na kasya siya sa loob ng maleta dahil maliit siya. Sige, ano nangyari pagkatapos nun? Mula doon, nagtatawanan lang kami tungkol doon at kakaiba lang na maliit siya para magkasyaron. Tapos inikot-ikot ko pa yung maleta habang nandoon siya sa loob. Nakakatawa pa rin na nandoon pa rin siya sa loob ng maleta. Sa tingin ko, kami dalawa ay parang di kami makapaniwala na kasya siya sa maleta. Naisara mo ba kung takip? Oo, kasi, nakasara na talagang takip. Habang inaayos niya ang sarili niya roon, doon ko nalaman na nandoon siya dahil yung takip ay umaalog ng kaunti. Pumasok siya roon para magtago at hinila ang takip, pero halatang nandoon siya. Ooh. Nakita mo siya agad. Ooh. Sige,
Zip mo ba siya? Ooh. Ano sinabi o ginawa niya habang inizip mo siya? Naaliv lang talaga ako. Pareho naman kayo natawa. Ooh. At saka isinara mo ang zipper ng maleta habang nasa loob siya. Natawanan pa rin ba kayo matapos mong isara ang zipper ng maleta habang nasa loob siya? Ooh. Ikwento mo sa hurado ang mga sumunod na nangyari. Mula doon, inikot-ikot ko lang na ilang beses ang maleta. Pinaikot-ikot ko lang gamit ang mga gulong at inilipat-lipat ko ito. At tahimik pa rin noon, nakakatawa pa nga. Nagbibiruan at nagtatawanan kami tungkol dito. Pagkatapos mong gawin iyon, ano ang ginawa mo? Doon ako lumapit at nagdesisyon na i-video. Para lang makita ang... Sa tingin ko, para maintindihan niya ang ibig sabihin nun. Sa ngayon, pakiramdam ko ay ligtas ako. At sa ngayon ay may kakayahan ako makipag-usap sa'yo sa paraang karaniwan ay hindi ko nagagawa. At ikaw ay lasing noon. Ooh. At sasanayon ka na may mga nasabi kang hindi mo dapat nasabi. Ooh. Pero naisip mo di siya makakalabas o makalapit sa'yo, tama? Sa sandaling yon, oo. Kaya tumagal ito ng mga 10 minuto. Dito mo ito narinig na yun, di ba? Ooh. Narinig mo kanyang boses habang nagsasalita siya mula sa maleta. Ooh. Boses niya yon sa video at audio. Ooh. Narinig mo ang boses mo sa video at audio. Ooh. Iyon ang boses mo. Ooh. Ang lahat ng sinabi ng lalaki ay sinabi rin ni George sa 2 minutong video. Tama. Lahat ng sinabi ng babae ay bilanggit mo sa 2 minutong video. Tama. Kaya sa pagitan ng 2 minutong video at ang 22 segundong video ay may 11 minutong pagitan. Maaari mo bang sabihin sa hurado kung ano ang nangyari? Nagpatuloy kami siguro sa pag-uusap sa isa't isa at nagbago ang tono niya at ako. Kilala kong tonong iyon at nauwi kami siguro sa sagutan. At yung mga sinasabi niya ay talagang nakakatakot para sa akin. Minumura niya ako at pinagbabantaan ako. At gusto ba niyang palabasin mo siya mula sa maleta? Sigurado akong oo. Sige, sabihin mo sa akin. At biglang uminit ang sitwasyon at patuloy niyang dinidiinan ang maleta mula sa loob. At ang kinakatakot ko ay baka makalabas siya sa maleta dahil alam kong sira na ang maleta. At nagsimulang lumabas ang kamay niya. Nagsimulang lumabas ang kamay niya sa ganitong paraan. At kaya inalog ko ang maleta. Inalog ko ang maleta, sinusubok ang maibalik ang kamay niya sa loob, inaalog ito, at sinasabihan siya na, pakiusap, tigilan mo na to. Pakiusap, huwag mo na itong gawin sa akin. Pakiusap, huwag mo na itong gawin sa akin. Nakalabas talaga ang kamay niya sa maleta. Ooh. At nilapitan mo ang maleta at inalog mo ito. Ooh. Napabalik ba noon ang kamay niya sa loob? Hindi. No. Kaya niyuyugyug mo yon. Niyuyugyug mo ba yon para maipasok ulit ang kamay niya? Ooh. Gaano mo katagal niyuyugyug? Hindi ko alam. Pero nakalabas pa rin ang kamay niya. Ooh. Ilatang ka ba niya lumabas? Oo, pilit niyang ginagawa. Galit pa siya sa'yo? Ooh. Natakot ka ba? Pelagie. Nakalabas siya sa maleta. Ano kaya ang gagawin niya sa'yo? Sabi nga niya lagi, baka ginawa niya akong hindi na makilala o baka mamatay ako. Maraming abogado ang napapayo sa kliyente na huwag tumestigo dahil sa tensyonadong pagtatanong ng kabilang panig. Sa isang dramatikong sandali sa korte, inilabas ng prosekusyon ang isang mahalagang ebidensya, ang mismong maleta na nasa sentro ng buong kasong ito. Ipakita mo sa amin. Sinasabi ko ba kung paano ko ito ay sinarao? Kapag naisip mo na ito at nasa loob na siya, nasaan ang mga bahagi ng zipper?
Sabihin mo lang sa akin kung anong dapat kong sabihin tungkol dito. Ibig ko sabihin yun ang sulok. Ibig ko sabihin bukas ang sulok. Ibig kong sabihin, hindi naman. Oo, eto ay nasa premiere. Sa pagkakaalala ko, ganun siya lumapit na nakaabot ang kamay niya. Parang ganito mula sa may gilid. Sige. Salamat. Pwede ka nang bumalik sa upuan mo. Binago mo ba ang pwesto ng mga zipper na yon pagkatapos mong ilagay sa ganung posisyon? Hindi ko ginawa. May ginawa ka bang paraan para matulungan siyang makatakas sa sitwasyong kinasadlakan niya nang izip mo siya sa loob? Hindi. Isa pang tanong. Ang kasong 4 na taon nang nabubuo ay nauwi sa paglilitis na tumagal ng wala pang 1 linggo. Sa kanilang huling argumento sa hurado, ang prosekusyon ay tumutok sa gabi ng Pebrero 23, 2020. Ito ang kahon kung saan napatay si George Torres. Isa itong maliit na kahon. 28 by 20. By 8 at 7 ikawalo na pulgada. George Torres ay nazip na sa kahon na ito. Si George Torres ay huminga ng huling beses na puno ng takot sa kahon na ito. Ipinaliwanag sa amin ng doktor na nagsuri sa bangkay. Sa bawat paghinga, si George Torres ay huminga. Mas kaunti ang oxygen sa kahon na ito. Ang depensa ay nakatuon sa kabuuan ng 3 taong relasyon ni George at Sarah. Si George Torres ay may kasaysayan ng pananakit kay Sarah. Kaya muna ginawa ni Sarah Boone ay dahil sa takot na dulot ng pangmatagalang pamaabuso. Makikita sa 2 minutong video ng maleta ang epekto ng matagalang pang-aabuso sa kanyang inasal, isang tugon sa trauma. Kumilo si Sarah Boone dahil sa likas na pagnanais na protektahan ang sarili. Bagamat trahedya, hindi ito dulot ng masamang halarin, kundi ng isipan na winasak ng pang-aabuso. At ihilingin ko sa iyo na subukang unawain. Subukan mong unawain. Si Sarah Boone ay emotional at psychological na wasak. Maaring mga mali pagtatangka itong iligtas ang sarili, pero hindi ito pagpatay. Dahil sa nalalapit na panganib, ang kanyang naging tugon ay ayon sa paniniwalang iyon. Ang taong ito ay nakakaranas ng matagalang epekto ng karahasan sa tahanan sa kanyang pag-iisip. Ang tanong, kanino maniniwala ang hurado? Wala pang 70 minuto, bumalik na sila, dala ang hatol. Napatunayan ng hurado na natasala ang akusado ng pagpatay sa ikalawang antas, ayon sa nakasaad sa sakdal. Para sa pamilya ni George Torres, ang hatol ay tila pagtatapos ng masakit na yugto, ngunit hindi pa ito ganap na tapos. 1 buwan matapos mahatulan, naghain ng mosyon ang depensa para sa panibagong paglilitis dahil sa maling asal ng taga-usig, maling testimonya ng eksperto at kawalan ng abogadong itinalaga ng korte. Tinanggihan ito ng hukom. Ngayon, babalik si Sarah sa korte para sa huling hatol at para harapin ang pamilya ni George. Ilang taon ding narinig ng pamilya ni George ang tungkol sa suitcase killer. Sabi nila, palaging tungkol kay Sarah ang kaso at hindi kailanman tungkol sa biktima. Umiiyak na nagsalita si Blanca, ina ni George, habang inaalala kung sino siya, ama, tiyuhin, at kapatid. Gusto ko lang sabihin kay Sarah Boone na hindi ko siya kinamumuhian dahil sa ginawa niya. At palagi kong naalala ang gabing yun noong
babae ay dumating sa pintuan ko at kumatok siya sa pinto. Tinanong niya ang pangalan ko, sabi ko. Sinabi ko sa kanya ang pangalan ko. At pagkatapos ay sinabi niya, pwede ba ako maglinis? Sabi ko, oo, sige. Sinabihan niya akong umupo. Hindi ko inakala na anak ko pala yun. Sinabi ba niya na patay na ang anak ko? Mula nung araw na iyon, nakakatulog na ako. May maanghang na salita ang kapatid ni George para kay Sarah. Gusto ko lang linawin na si George. Ay karapat dapat sa hustisya. Tungkol naman sa isa ko pang kapatid na lalaki. At si Sarah ay karapat dapat mabulok sa kulungan. Nagdulot si Sarah ng habang buhay na sakit. Habang buhay ng mga nakakatakot na alaala. Habang buhay kong naririnig ang pagmamakaawa ng kapatid kong si George para mabuhay. Ito ay isang sandali lang para sa inyong lahat. Para sa akin at sa aking pamilya. Naka-freeze ito. Napakasimpleng bagay lang ang paggamit ng maleta. Nakaka-trigger talaga ito. Tinatangtang hindi ko ito tuluyang isara. Nagiiwan ako nang hindi bababa sa 2 o 3 pulgadang siwang doon. At ako ba ay ganun kabaliw? Pero nakakatulong lang talaga ito sa akin. Talagang ginulo niya ang buhay ng pamilya ko. Umaasa ako makakamit namin ng hustisya para sa kapatid ko. Sa paghatol, inilapit ng depensa ang mga kaibigan at maging ang kanyang soulmate para ipakita kung sino siya. May pagkukulang, sugatan, pero hindi mamamatay tao. Tumutulong siya sa lahat. Palagi siyang, sobrang laki ng naitulong niya sa akin. At palagi siyang lumalapit sa akin. Kinakausap niya ako lagi at inaangat ang loob ko kapag malungkot ako o kapag may hindi ako alam. Mabait lang talaga siya, yuwang ko. Mabuti siyang tao para sa akin. Nagkakamali lang talaga minsan. Palagi siyang tumutulong. Palagi siyang tumutulong sa mga tao. Lagi niyang tinutulungan ang lahat sa dorm. Pati nga yung mga gawa niyang sining, ginagawa niya talaga. Kung may kailangan ng tulong or may kailangan ang kahit sino, lalapit sila sa kanya at tutulungan niya sila. Kahit may gumawa ng masama sa kanya, babalik pa rin siya para tulungan sila, mapuri kasama nila at ipagdasal sila. Nang malaman ni Sarah ang sakit ko, agad niyang inalok na mag-donate ng bato kahit mahirap para sa kanya. Kailangan kong sabihin to. Sana hindi siya magalit pero wala siyang alinlangan at wala siyang iniisip na personal na panganib o pakinabang. Gusto kong iparating sa lahat na ang simpleng pag-aalo ay isang mabuti at kabayanihang gawain. Marami na akong naging kaibigan. Maliban sa kapatid ko, wala pa akong naging kaibigang nag-alop ng bato. Malaking bagay yon. Pinayagan si Sarah na magsalita sa huling pagkakataon bago ihayag ng hukom ang kanyang kapalaran at sinulit niya ang bawat minuto nito. Ang Kentu Sakuroy ay estilang seramika ng Hapon, na ang ibig sabihin ay pag-aayos gamit ang ginto. Sa tradisyong ito, kapag nabasag ang seramika, idinidikit ulit ng artisan ang mga piraso gamit likidong ginto o barniz na may alikabok ng ginto. Imbes itago, mas napapansin ang mga bitak at nagiging makinang na likhang sining mula sa pagkabasag. Tinatanggap nito ang mga kahinaan at pagkukulang at binibigyang diin ang halaga ng katatagan. Ang bawat bitak sa seramika ay bahagi ng kasaysayan nito at mas gumaganda ang bawat piraso dahil sa pagkabasag nito. Ito ang karunungan ng Kentu Sakuroy. Sa lahat ng aking karunungan at pagkukumpuni noon, ngayon at sa hinaharap, ang Diyos pa rin ang aking artisan. Ang ginto ko ay kapatawaran.
Ito ang nagpanatili sa akin na buo, nagpakinang sa akin, at tumulong sa akin na malampasan ang pinsalang dulot ni George Torres, Pamilya Torres, Sistema ng Hustisya, Orange County Corrections Department, social media, tusong detektib, masamang kasikatan, paninirang puri, tuloy-tuloy na paglabag sa karapatang konstitusyonal ko, second-degree murder, at sa pilitang pagharap sa kaso ng walang abogado. Tulad na mahalagang ginto, walang kapantayang halaga ng kapatawaran. Si George Torres ang simula ng aking layunin. At sa bawat pagkakataon na sinampal niya ako, sinipa, sinuntok, dinuraan, ginahasa, sinaksak, sinakal, pinagtawanan, itinula, hinila, kinaladkad, hinampas, pinatid, ninakawan, sinungalingan, tinakot, binantaan, pinahiya, pinilit, hinamak, at pinaiyak ako. Sa bawat pagsubok niyang tapusin, talunin o wasakin ako. Pinapapatawad ko si George sa pagbububog sa akin hanggang mawalan ako ng malay. Sa pagpilit na matulog ako dahil kailangan kong pumasok sa trabaho o may field trip ang anak ko kinabukasan. Sa pagsira ng mga pamana, tradisyon, alaala ng yumaong pamilya gamit ng anak ko at telebisyong sabay naming pinapanood. Para sa pagsira ng aming townhouse sa pamamagitan ng pagbasag ng bintana, pagbutas ng pader at pinto, pagsalpok sa salaming pinto, at paulit-ulit na pagsipa sa harap at likod na pinto. Sa pagsira o pagtanggal ng mga kandado ng lahat ng pinto at kung minsan pati ng mga hawakan nito, wala akong maramdaman na ligtas, pati sa kwarto ng anak ko kung saan niya ako binubog at pinadugo sa kama niya. Para sa pananakot at pagbabanta sa mga aso kong bulag at bingi sa pamamagitan ng pagbubukas ng gate na itinayo ko para sa kanilang kaligtasan at pagsasabi sa akin na sana matagpuan ko ang namamaga nilang bangkay sa lawa o kaya'y kayo rin ang mga labi nila sa kalsada. Para sa pagsipa sa kanila mula sa kama at pagtapon sa kanila sa kabilang bahagi ng kwarto dahil sinusubukan nilang protektahan ako. Pinyatawad ko si George sa kanyang pagsisinungaling at paulit-ulit na pantatangkang tapusin ako dahil sa kanyang nakakatakot na pagmamahal. Pinapapatawad ko rin ang Pamilya Torres, lalo na ang kanyang ina at ama, pati na rin ang dalawa niyang dating asawa at mga anak na babae. Lahat sila dahil alam nila kung sino si George, kung ano ang kaya niyang gawin at ang mga nagawa niya noon. Ang kasaysayan niya ng karahasan at saan niya ito natutunan kaysa magbulag-bulagan pag humihingi ako ng tulong. Lahat ng kanyang mga kapatid, kabilang si Farrell Torres na papunta sa kulungan dahil sa pananaksak sa ina ng kanilang anak sa tagiliran ng ulo. Para sa lahat ng nakakaalam kung ano ang ginagawa sa akin ni George, minsan pati kung paano at kailan, pero hinayaan at kinonsenti pa rin. Pinyatawad ko sila sa huli nilang pag-aalala. Sana, habang tahimik at komportable silang nakahiga sa kama tuwing gabi, itanong nila sa sarili nila ang nakakabagabag na tanong. Ano kaya ang nagawa ko sana para mapigilan itong mangyari sa kanilang dalawa? At pagkatapos ng lahat ng pagkakataon na sinubukan ni Sarah na humingi ng tulong sa ating lahat at paulit-ulit pa. Sa tahimik kong pagtatapos, may tanong ako. Ako kaya ang ituturing na pinakamamahal na ina at ipinagdiriwang na babae ng taon kung ako ang namatay? Ilang anak, ina, kapatid, tiyahin, lola, pamangkin at kaibigan na ang naging ganoon dahil sila ang namatay. Isa akong nakaligtas. Matutong gumawa ng mabuti, maghanap ng katarungan, pagsabihan ng nang-aapi at ipagtanggol ang mga ulila at ipaglaban ang balo. Isaías 1:17. Saklo ang lahat, protektahan ang mga inaabuso. Nagsalita si Sarah ng 20 minuto ng tuloy-tuloy at ang huling mga salita niya sa korte ay inialay niya sa pamilya ni George. Hindi ko na alam kung ano pa ang maaari kong sabihin at iparating sa Pamilya Torres. Kung paano ito nangyari. Hindi na mahalaga ang mga paano, bakit at kung. Nangyari na at humingi ako ng paumanhin. Walang salita ang makakapaglarawan. Umaasa akong mapatawad ninyo ako, lalo na ang Pamilya Torres at mga anak niyang babae dahil alam ko kung gaano siya kahalaga sa kanila. Sa palagay ko, walang tunay na nakaunawa kung gaano siya kahalaga sa akin at ako sa kanya. Panahon na ngayon para malaman ni Sarah ang kanyang kapalaran. Nagkaroon ng pagkakataon ng korte na suriin ang mga ebidensya at testimonya na iniharap sa pag-iritis, ang mga pahayag ng epekto sa biktima na inilahad dito ngayon, ang mga pahayag ng mga saksi sa pagkatao kapwa pasalita at nakasulat, ang ulat at testimonya ni Dr. Harper, ang testimonya ng akusado, ang investigasyon bago ang sentensya, ang mga argumento ng prosekusyon at ang mga argumento ng depensa. Ipinapahayag ng korte ang hatol tulad ng mga sumusunod. Binibining Boone, hinatulan ka ng habang buhay na pagkakakulong sa Department of Corrections.
Sa estilo ni Sarah Boone, hindi yon ang huling beses na makaririnig tayo mula sa kanya. 1 linggo matapos ang hatol, sumulat muli si Sarah sa hukom at iginiit ang kanyang pagiging inosente. Idineklara niya, "Hindi ako mamamatay tao, isa akong survivor." Sa 28 pahinang liham, inilarawan niya ang hukom na may black rope disease. Sinabi niya, "Desidido na ang iyong mangmang na isip, pinapatawad kita." Ngayon, habang nahaharap siya sa habang buhay na pagkakakulong, inilalaan niya ang natitirang pag-asa sa apela, hindi nakasama ang abogado niya sa paglilitis na si James Owens. Parang deja vu. Umatras siya bilang abogado ni Sarah na pagkatapos ay kumuha pa ng 2 pang abogado sa apela sa mga sumunod na buwan. Sa sulat kamay na mosyon noong Nobyembre 2025, humiling si Sarah sa korte na isama siya sa lahat ng impormasyon tungkol sa apela niya. Si Sarah Boone ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang habambuhay na sentensya sa Lowell Correctional Institution sa Ocala, Florida. Sa oras ng pagre-record na ito, patuloy pa rin ang proseso ng kanyang apela. Salamat sa pagsama sa Female Criminals. Ako si Elizabeth Milner at magkikita tayo ulit sa susunod na episode para sa panibagong kaso.